Hihingisi ni Jiang Han hanggat ikalat lang ni Yu Changcheng ang patungkol sa balitang siya ay patay na ang kanyang plano ay gagana wala ng mga tao pang manggugulo nagbabalak na patayin siya, ipapaubaya niya na lang kay Yun Shi ang susunod na hakbang. Hahahatawan niya pauna ay kailangan niya munang kumpirmahin kung yung kaluluwa ba na nasa loob ng kanyang Mudball Palace ay talaga bang sa kanyang asawa at kung ganoon nga, si Jiang Han ay nagpatuloy sa pagtawa. What a disgusting expression sambit ni Young Master Leng inilahad ni Ling Shi na ilang araw na ring hindi ganito kasaya ang kanyang master, habang mapapansin namang inaamoy ni Yun Shi ang token ni Lord Yu. Gayunpaman dugtong ni Jiang Han sa kanyang isip kung iisipin mo raw narinig niya kagabi ang patungkol sa mga assassin na nasa Sacred Realm mula sa mga Shadow Assassins siya ay maswerte, at ang mga iyon ay hindi lumitaw. Ang eksena ay lumipat sa outskirts ng Chanwu Empire partikular sa headquarters ng mga Shadow Assassins kung saan, makikita ang pagtilapon ng Fourth Elder at mapapansin din ang mga threads na nakapulupot sa kanyang mga kamay. Ang kalbo ay nagngangalang Li Sanjian Second Elder ng Shadow Assassins nasa first grade ng Sacred Realm ang isa naman ay si Wang Ergo ang First Elder ng Shadow Assassins, nasa second grade na ng Sacred Realm. Sa kanyang isip ay inilahad ni Elder Wang na hindi raw ba't ang plano ng Fourth Elder ay ang pag-assassinate kay Jiang Han kaya papaanong na-offend nito, ang baliw na bitch na ito. Sa sahig ay makikita ang dumb anak na dugo ang atensyon ni Jiang Chan, ay itinoon sa iba pa. Princess sambit ni Elder Li sa halip na makipaglaban sa mga demons ng East Coast ito ay nagdala ng army upang palibutan ang kanilang teritoryo at patayin ang kanilang mga Sacred Realm Elders ito raw ba ay hindi natatakot na magkaroon ng charge sa pag-alis sa pwesto, at paggamit sa army nito sa maling paraan. Nagtanong lang si Jiang Chan kung siya ba'y binabantaan nito sabay talikod, mapapansin ang ginawang pagsugod ng mga kasamahan ni Jiang Chan sa iba pang mga members ng Shadow Assassins. Sinabi ni Elder Wang na hindi niya alam kung papaano ito na-offend ng Fourth Elder sa kanyang pagbaling ay tumugon si Jiang Chan na ang kanyang dear brother, ay hindi isang individual na maaaring basta-basta na lang paglapatan ng kamay ng mga pesting katulad ng mga ito umano'y mas maiging ang mga ito'y manalangin na lang na walang mangyaring masama doon dahil kapag ka mayroong nangyaring masama doon, ang buhay ng mga ito'y gagawin niyang alay sakripisyo. Naalarma ang dalawang elder sa kanilang narinig brother sambit ni Elder Li kailanman ay hindi nila napaglapatan ng kamay ang prinsipe, hindi raw ba? Sa kanyang isip ay inilahad ni Elder Wang na hindi maaaring ang taong iyon ang tinutukoy nito sapagkat kailanman ay wala pa siyang naririnig na iyon ay mayroong anumang kinalaman sa baliw na babaeng ito masama ito hiyaw naman ng isa pang assassin na kakarating lang, siya raw ay mayroong dalang balita rito. Umano'y yung lahat na sumubok na patayin si Jiang Han ay na-wipe out at ang pugot na ulo ni Jiang Han, ay nasa kamay ng Young Lord ng Tianyuan City na si Yu Changcheng. Ang bagay na ito'y mas lalong nagpaalarma sa dalawa o sambit naman ni Jiang Chan, sabay exod ng kakilakilabot na killing intent. Ang eksena ay lumipat sa ibang dako kung saan mayroong bukal, makikita ang dahan-daang pagbaba ng hubot-hubad na si Jiang Han. Hay buntong hininga niya. Ito raw ay napakasarap sa pakiramdam. Si Yun Shi ay bumalik sa Yun family upang kumuha ng manpower si Leng Hongju ay tumungo sa Tianyuan upang mangalap ng dagdag na impormasyon habang si Ling Shi naman ay naghahanda ng pagkain sa ilalim ng kanyang instruction, sa wakas siya ay nagkaroon na rin ng panahong mapag-isa. At sa ngayon, sa wakas ay makukumpirma niya na rin kung ano ba talaga ang nangyayari sa loob ng kanyang Mudball Palace. Si Jiang Han nga ay hindi na nagsayang pa ng oras agad na sumisid sa kailaliman ng kanyang kamalayan partikular sa kanyang Mudball Palace, na bigla nang makitang nandito pa rin ang remnant soul ni Ruzo. Siya ay agad na nag-rush gayunpaman, siya ay tinadyakan lang pabalik ni Ruzo. Hasambit ni Jiang Han so talaga raw palang ito ay ang kanyang asawa. Nagtanong si Ruzo kung ito ba ay narito na naman para sa bagay na iyon hindi raw ba maaaring sila'y mag-usap na lang muna. Great lapit ni Jiang Han sabay extend ng kamay so talaga raw palang ito ay totoo, ang akala niya raw ito'y kathang-isip lamang ng kanyang imahinasyon. Tumugon si Ruzo na sinabi niya na rito siya ay palaging mananatili sa tabi nito kahit na siya pa ay maging piraso na lang ng kaluluwa, ito'y sasamahan niya. Idinugtong na inakala niyang siya ay mamamatay na nung araw na iyon subalit bago pa man siya tuluyang maglaho ay isang gentle, yet powerful na kapangyarihan ang nag-attract sa kanya.
Initially ang kanyang kamalayan ay naging medyo magulo pagkatapos nun ay unti-unti niyang na-regain ang kanyang senses, subalit siya ay napakahina pa rin. Hanggang sa isang araw ay naramdaman niya ang bagay na ito, ang aura na mayroon ito ay talagang napaka-pamilyar at ang kanyang kaluluwa ay naghil ng mabilis, nagdulot din upang siya ay maka-appear sa form na ito. Hasambit ni Jiang Han kasabay ng pag-extend ng kamay ang Saint Snow Magic Eyes, subalit ito ay pumalag. Grabe, sambit ni Jiang Han, ito raw ay napaka-fierce, so ito raw ba ay kinontrol nito, upang siya ay matulungan lang na ma-reform ang kanyang katawan at spirit. Agad na yamakap si Jiang Han, talagang ito raw ay isang blessing para sa kanya, hindi niya ini-expect na bumalik sa kanya ang Golden Dragon Armor, ngunit hindi lang sa bumalik, dinala pa ang isa sa mga kaluluwa nito, siya ay mayroong cripple na kaluluwa, inakalang siya'y mamamatay na, subalit dahil dito'y nagawa niyang makabalik sa pamamagitan ng pag-absorb sa Yellow Spring Yin Thunder, lumalabas, na ito pala ay ang siyang responsable sa lahat ng iyon. Pag-aalangang tugon ni Ruzo, siya raw ay hindi ganoon kahusay at ngayon, siya ay isa na lamang butil ng durog na kaluluwa. Rest assured lahat ni Jiang Han, ito raw ay mapanatag, tutulungan niya itong maibalik ang dissipated spirit nito, ipapadala niya sa pisikal nitong katawan, at ito ay gigisingin. Napakatindi ng ginawa nito para sa kanya, kaya oras na upang ibalik ang pabor, napatanong si Ruzo, kung ano na naman ang binabalak nito. Sumagot si Jiang Han na mayroon siya ritong set ng gang methods, hanggat ito'y e-practice lang nito ng may tiyaga, ito'y magpapalakas sa kaluluwa nito, kung kaya halika, ito raw ay tuturuan niya ng dahan-dahan. Ang anggulo ay humawi patungo sa kinaroroonan ng pisikal na katawan ni Jiang Han, kung saan, mapapansin ang pagdating ni Ling Shi at ni Young Master Leng o Leng Hong. Hasambit ni Ling Shi, mukhang ang master daw ay nagko-cultivate ang expression na ito, sambit naman ni Leng Hong, ito raw ay napaka-disgusting, talaga raw bang ito ay nagpa-practice? Samantala sa Shadow Spike Headquarters naman nung gabing iyon, ay walang kahit na isang nakaligtas. Princess, lahat ng matandang servant ang buhay na nawala ay hindi na maibabalik pa, kailangan nitong magdalamhati, subalit kailangan pa rin nilang makabalik sa East China Sea sa tamang oras, sapagkat ang Ninth Prince ay nagmamasid lang sa kanila't naghihintay lang ng tamang pagkakataon upang manggulo. Habaling ni Jiang Chan, nagtanong kung ano ang pinagsasasabi nito, iyon ay hindi isang taong mamamatay ng ganoon lang kadali, sambit ng matanda sa kanyang isip, umano'y kung ganon, bakit nito pinatay ang lahat ng narito? Nag-aya si Jiang Han na umalis na umano'y bago bumalik sa East China Sea, sila'y dumaan muna sa Tianfeng County, upang magpaabot ng paggalang sa Old Immortal Elder. Ang bagay na ito'y ipinagtaka ng matanda sa kanyang isip, ay napatanong kung bakit gusto nitong tumungo doon, hindi naman siguro nito papatayin ang County Lord, hindi raw ba ito ay kabaliwan, ano ba kasing uri ng enchantment ang inilagay ni Jiang Han sa prinsesa? Ang eksena ay lumipat sa lugar na kinaroroonan ni Jiang Han, at sa puntong ito, ay nakabalik na si Yun Shi. Inilahad na nagawa niya na ang kanyang trabaho, magtatanong sana kay Jiang Han kung ito ba'y nakahanda ng umalis, gayunpaman, siya ay natigilan sa tagpong bumungad sa kanya. Kasabay ng pagsampal ay tinanong si Leng Hong kung ano ang ginagawa nito, ito raw ay isang pervert, umano'y mayroong mga bagay na hindi nito maaaring gawin na lang ng basta-basta, ni tinanong daw ba nito ang opinyon ni Jiang Han, oh my god, dugtong niya pa ng lam-apat ang tingin sa kung saan, napatanong kung bakit napakalaki nito. Sa pasigaw na paraan ay nagpaliwanag si Leng Hong, inilahad na ito'y isang araw at isang gabi nang nakalublob sa tubig at ayaw magising, tinutulungan niya lang. Nagtanong si Yun Shi kung papaano niya naman ba malalaman ang patungkol doon, ang akala niya raw tini-take advantage nito si Jiang Han. Kasabay ng pag-iling-iling ay what the hell si Yun Shi, napatanong kung bakit ba kasi ganoong bagay ang pumasok sa kanyang isip. Sa sumunod na segundo'y dumating na rin si Ling Shi, mayroong dalang isang timbang tubig, inilahad kay Leng Hong na hindi raw ba't sinabi na nito sa kanyang siya'y hihintayin nito, kaya papaanong nangyaring ang master ay inahan na nito ng mag-isa. No way, sambit ni Yun Shi sa kanyang isip, umano'y papaanong nangyaring napaka-spontaneous ng mga ito. Sinabi ni Ling Shi kay Leng Hong na inahan nito rito ng ganito ang master, papaano kung ito ay tingnan ng mga tao, well, tugon ni Leng Hong, ang key ang takpan ang nito, sa kanyang isip ay napasabi si Yun Shi na lumalabas na mukhang talagang na misunderstood niya ang sitwasyon. Sa sumunod na sandali ay nakaramdam ng mainit na singaw ng enerhiya si Ling Shi, mapag-aalamang ito ay nagmula kay Jiang Han at ang bagay na ito, ay mas lalo pang tumindi.
Sa puntong ito'y nagising na si Jiang Han at sa pareho ring sandali, siya ay nag-breakthrough sa second grade ng WoW o Sacred Realm. Sa kanyang isip ay inilahad na ang kaluluwa ni Ruzu ay mas nag-solidify pa sa hinaharap sila ay sasalang sa dagdag pang mga cultivation din pagkatapos siya ay tutungo sa Blood Jade Alliance upang malaman kung mayroon bang secret treasure na mayroong kakayahang mag-gather ng kaluluwa at maybe, ito ay magigising ng mas mabilis. Tinanong niya si Leng Hong kung bakit siya'y tinitingnan nito ng ganito. Master, lahad ni Ling Shi ito raw ay worthy bilang isang Emperor Star, ito ay napaka-gifted. Hasambit naman ni Leng Hong ang ito ay mag-breakthrough sa second rank ng Sacred Realm ng ganoon kabilis maybe ang pagsunod rito ay hindi na rin masamang idea, gusto niya ring maging mas malakas. Sa sumunod na sandali ay sa wakas mayroon na ring napansin si Jiang Han na pagtantong siya pala ay hubot-hubad, maririnig ang alingaw-ngaw ng kanyang hiyaw. Sa sumunod na panel ay nakapagbihis na si Jiang Han, inilahad na kung gustong makita ng mga ito ang kanyang 8th pack abs then ang mga ito ay hahayaan niyang hangarin ang kanyang magandang katawan subalit hindi naman tamang ang mga ito ay mag-take advantage at siya'y palibutan, sabay tanong kung handa na ba ang lahat. Hasambit ni Leng Hong sa kanyang isip umano'y napaka-obvious na ito mismo ang hindi nagsuot ng kahit na ano, mayroong iniabot si Yun Shi. Inilahad na ito ay ang nameplate ng Yun Clan at crest ng Yun family sa pamamagitan nito, ito ay hindi na magkakaroon pa ng anumang difficulties sa daan sa hinaharap. Okay, tugon ni Jiang Han nagtanong, kung ano na ang susunod nitong gagawin. Naglabas ng token si Yun Shi, sumagot na sa pamamagitan nito plus sa kapangyarihan ng kanyang Yun family ang City Lord ng Tianyuan City ay mapapasa ilalim sa kanyang command susunod sa magiging orders ng Yun family o kanyang orders to be precise, kung kaya maraming salamat. Well, tugon ni Jiang Han, ito raw ay mag-aliw lang muna ng kaunti kasabay ng paglapat ng daliri sa noo at transfer ng enerhiya ay idinugtong na bilang dagdag sa soul skills na ipinakita niya na rito noon ito'y bibigyan niya ng isa pang set ng soul cultivation techniques umano'y sa tingin niya ito'y sapat na upang marisolba ang kasalukuyan nitong problema sa paggamit ng soul power. Mapag-aalaman, na ang soul technique na ito ay tinatawag na Taoist Tai Sheng. Ang bagay na ito'y ikinabigla ni Yun Shi, ito raw ay isang legendary na soul cultivation technique. Tinanong si Jiang Han kung papaano nito nakuha ang bagay na ito. What the hell daw ba kasi talaga ito? Tumugon si Jiang Han na siya ay isang kalabisan na son-in-law. Then kung ganon, sambit ni Yun Shi sa kanyang isip, kung ganon gusto raw ba nitong maging son-in-law ng Yun family? Napatanong sa kanyang sarili, kung ano na naman itong iniisip niya. Inilahad ni Jiang Han na since si Yu Changcheng ay busy sa pag-offer sa kanyang ulo sila raw ay tumungo na muna sa Blood Blade Alliance. Kidbaling niya kay Leng Hong, ito raw ay sumama sa kanya, ipapakita niya rito ang mundo gaya ng ipinangako niya doon sa matanda. Tumugon si Leng Hong na wala siyang pake, habang sinabi naman ni Ling Shi na ang lahat ay handa na. Si Jiang Han ay bumaling kay Yun Shi, sinabihan na ang kanyang mga tao ay hindi dapat na matalo sa kahit na sino man, kung kaya siya raw ay umaasang sa susunod nilang pagkikita, ito'y mayroon ng sapat na lakas. Mula doon ay umalis na ang tatlo. Sa puntong ito ay mayroong napagtanto si Yun Shi, nakalimutan niya rong paalalahanan si Jiang Han na pagtuunan ng pansin si Leng Hong, ito ay hindi maaaring makuha ng taong iyon. Mula doon ay lumipas ang 3 araw at ang eksena ay dumatol sa Tianfeng County. Sa harap ng gate ng County Lord ay makikita si Yu Changcheng. Sumigaw na siya na si Yu Changcheng ay narito upang i-presente sa County Lord ang ulo ng makasalanang si Jiang Han. Sa sumunod na sandali ay mayroong humakbang patungo sa kanya. Ano, sambit niya sa kanyang isip, mayroon daw bang lumabas upang mag-guide sa kanya patungo sa loob, pues kung ganoon soon, siya ay magiging tanyag na sa kabuuan ng Tianfeng County. Mayroong nagtanong kung ito ba ay ang siyang nakapatay kay Jiang Han. Mapag-aalaman, na ito pala ay walang iba kundi si Jiang Chan. Idinugtong kay Yu Changcheng na talagang ito ay isang young talent, isang talent na bagay sa prinsesang ito. Nagbigay ng humble na tugon si Yu Changcheng, ang ginawa niya lang daw ay ang patayin ang medyo mapagmalabis na individual. Umano'y ang bagay na ito ay baliwala, gayunpaman talaga rong siya ay honored na makuha ang atensyon ng prinsesa. Idinugtong sa kanyang isip na ang mata ng prinsesa ay lumapat sa kanya, siya ay nakabingwit ng big fish sa pagkakataong ito. O tugon ni Jiang Chan, since ito ay ganoon ka-honored nang biglang mayroong sumabat, walang iba kundi ang County Lord ng Tianfeng County. Inutusan si Yu Changcheng na buksan ang dala nitong kahon, gusto niyang makita ang individual na pumatay sa kanyang anak.
Then kung ganun tugon ni Yu Changcheng kung ganun tingnan nito ang ulo nun dugtong niya pa sa kanyang isip kung ang prinsesa ay interesado sa kanya, ano pa ba ang halaga ng beach na yun na iyon. Nag-request si Jiang Chan na ito'y buksan na nito ngayon din ito'y gusto niya ring makita gamit ang sarili niyang mga mata tumugon si Yu Changcheng, na talagang ang highness ay isang babaeng dapat na hangaan. Thus ang ginawa ni Yu Changcheng ay ganoon na nga sa pagmumukha ng County Lord ay mababakas ang tuwa, habang ang reaksyon naman ni Jiang Chan ay mahirap na basahin. Hahahatawa ng County Lord good very good my son ito raw ay naipaghiganti na ng ama nito. Nagsuggest si Yu Changcheng na mas mainam kung ito ay isabit ng County Lord sa harap ng City Tower at ipaalam sa mundo, ang krimeng ginawa nito. Hayaang ito'y akusahan ng libo-libong mga tao, at kutsain ng lahat. Sa ganoong paraan ito'y mumultuhin ng evil grievance at hindi magkakaroon ng mapayapang pamamahinga ito ang kabayaran, sa ginawa nito sa Young Lord. Ang kahon ay ipinasa ng County Lord sa isang servant inutusang gawin yung sinabi ng taong ito at ang pabuyang 3 milyon ay ipapadala sa Tianyuan City sa araw na ito tinanong si Yu Changcheng, kung ano pa ang ibang request nito. Your Majesty lahad ni Yu Changcheng gusto niya rong subalit siya ay pinutol ni Jiang Chan County King lahad niya sa County Lord upang magpakita ng pagmamahal sa bayaning ito gusto niya itong gawing General Officer, at dalhin sa East China Sea. Hasambit ni Yu Changcheng sa kanyang isip so talaga raw palang siya ay trip nito umano'y anong General Officer napakalinaw na siya'y gusto lang nitong makuha gusto nitong makipag-hook up sa kanya, grabe ito raw ay napaka-impatient. Siya ay tinanong ni Jiang Chan kung gusto niya ba oo tugon naman ni Yu Changcheng gusto niyang pagsilbihan ang prinsesa gayunpaman ang kanyang Tianyuan City sa kasalukuyan ay nasa kaligalagan, kaya kailangan niya munang bumalik upang edil iyon. No problem lahad ni Jiang Chan ito'y bibigyan niya ng ride umano'y kung ganon, sila'y tumungo na doon ngayon din. Kasabay ng pag-extend ng kamay patungo kay Jiang Chan ay sinabi ni Yu Changcheng na bakit hindi muna ito manatili saglit sa Tianyuan City gusto niya rong entertain doon ang prinsesa sabay dugtong sa kanyang isip na ngayong nasa panig niya na ang prinsesa expected na ang mga taong nandoon ay hindi makakagawa ng anumang waves kasabay ng ngisi, ay idinugtong na ang mga babae ay talagang napakadali lang na gamitin. Sa kasamaang palad sa sumunod na sandali ay bigla na lang nangatagpas ang mga daliri ni Yu Changcheng nagtanong si Jiang Chan kung sino ang nagbigay rito ng pahintulot na hawakan siya ano ito ay nangangahas ng offend ang superior nito dahil lang sa nagtamo ng kaunting merit kung ganon, siya'y hindi na interesado pa rito. What a shit sambit niya na paluhod si Yu Changcheng hindi princess lahad niya siya raw ay walang anumang intensyon na offend ito bumaling sa County Lord, humingi ng tulong. Kasabay ng muling pagpulupot ng thread sa kamay ni Yu Changcheng ay tinanong ni Jiang Chan ang country lord kung ano sa tingin nito sa kanyang pagkaalarma, si Yu Changcheng ay muling nagmakaawang iligtas. Sa kanyang isip ay inilahad ng county lord na hindi pa ngayon ang tamang panahon upang punatin niya ang kanyang maskara sa harap ng baliw na beach na ito tumugon kay Jiang Chan na ngayong ito ay tao na ng prinsesa, naturally ito'y nasa disposal na nito. Napahiyaw si Yu Changcheng sa kanyang narinig at sa sumunod na sandali siya ay tinuluyan na ni Jiang Chan, pugot ang ulo. Si Jiang Chan ay agad na sumakay sa kanyang kabayo frontline emergency lahad niya kailangan niya na rong umalis sinabihan ang county lord, na ang isang ulong ito ay isama na rin itong isabit sa harap ng city wall. Ang county lord ay nagpigil ng emosyon baliw na babae sambit niya sa kanyang isip ito raw ay hahayaan niya na munang maging mayabang sa loob ng ilang araw subalit pagkatapos nilang makuha ng 9th prince ang bagay na iyon, ang Chanwu Empire na ito ay hindi na mangangailangan pa ng anumang imperial princess. Sa daan ay sinabi ng matanda na ang akala niya ay papatayin nito ang county lord na iyon siya raw ay kinabahan si Jiang Chan ay tumugon lang, na iyon ay hindi na kailangan. Isa pa ang pugot na ulong iyon ay hindi naman kay Han-er ang kanyang brother ay talagang napakapilyo at bilang sister nun, hindi niya maaaring pakialaman ang prey nun. So sambit ng matanda sa kanyang isip so ito raw pala ang dahilan kung bakit ito'y naghanap ng kung ano-ano lang na rason upang parusahan si Yu Changcheng so ang highness daw pala ay mayroong kakayahang kontrolin ang temper nito para lang sa kapakanan ng Jiang Han na iyon ito pa raw ba yung parehong baliw na babaeng pumapatay at umaatake na lang ng basta-basta.
Ang eksena ay lumipat sa Yasui branch ng Bloodblade Alliance kung saan sa kasalukuyan ay nagbabasa ng ulat si Miss Liu patungkol sa mga ulong isinabot sa City Wall ng Tianfeng County, hindi makapaniwalang talagang namatay na si Jiang Han. Ang sulat ay hinablot ni Wei Yuan, ito raw ay wag na nitong tingnan, pinatay kasino ng Young Lord ng Tianfeng County, kaya sarili din ng kasalanan kung bakit iyon ay namatay sa ganoong paraan. Mas maigi raw kung isantabi na lang muna nila ang pag-iisip sa taong patay na at tumakbo patungo sa mas mainam na lugar bukas. Kasama niya nagtanong si Miss Liu kung ano ang pinagsasasabi nito, ni sila raw ay hindi close. What a pity, dagdag ni Miss Liu, kung sana lang daw buhay pa si Jiang Han iyon ay itatali niya sa kama, nang iyon ay hindi makalabas sa loob ng 3 araw at gabi. O sabat ng isang boses dumaan sa harap, na pansin ni Miss Liu ang puti nitong buhok o sambit ni Jiang Han 3 araw at 3 gabi, isang bagay naman na ikinabigla ni Miss Liu, napatanong kung sino ito.